Ginawa ko ang videong ito dahil noong namatay si Jelyn Dablo, condolence sa family, ay naglabasan ang mga information sa social media na ang katawan daw ng tao ay may mga cancer cells 1,000 times in their lifetime, but the body takes care of it. Gusto kong iklaro ito dahil hindi naman talaga cancer cells na matatawag ito. Una, if we define the word cancer, cancer is the uncontrolled divisions of abnormal cells. So when we say cancer, cancer na siya talaga. It's either benign or malignant. We'll get more into that later on. Ang totoo is we have thousands of mutations going on sa buong buhay natin. And we have several layer of defenses para hindi mauwi or mag-develop ito sa pagiging cancer. At napakahaba din ng proseso, aabot ng ilang taon or dekada ang bubunuin bago pa tuluyang maging cancer cells ito. Meron tayong 3 layer of defenses para mabantayan ang mga mutations na ito. Una ay ang DNA ay may kakayahang mag-repair sa mga mutations. Sa DNA pa nga lang ay napakarami na nitong repair pathway like base mismatch, base excision repair, nucleotide excision repair, homologous and non-homologous repair. Halos lahat ng klase ng pagre-repair ay ginagawa ng DNA. Kung tagumpay ang DNA sa prosesong ito, you are good to go. Kung sakali namang mag-failed ang DNA sa pag-repair, dito na papasok ang apoptosis. Ang apoptosis ay isang proseso kung saan ang mutations ay nakaprogram na mamatay. Ang enzyme na caspase ang nagtitrigger dito upang maganap ang prosesong ito. Kung tagumpay ang apoptosis, you are good to go. Kung sakali namang mag-fail ang apoptosis ay dyan napapasok ang pinaka-last resort of defense ng ating katawan, which is our immune system. T cells is also our immune defense that also destroys abnormal cells. If T cells are successful destroying abnormal cells, you are good to go. But if T cell fails, the growth is possible. Dito na mag-uumpisang mag-develop ang cancer cells. Meron tayong dalawang uri ng cancer cells. Ito ay ang benign at malignant. Ang benign ay mabagal ang paglaki, meron siyang boundary, hindi siya lumalampas, para siyang encapsulated. Hindi din siya kumakalat at nananatili siya kung saan siya tumubo. At kahit lumaki pa siya, sinlaki ng bola, hindi siya ganoong kadelikado sa katawan ng tao. Ngunit kung nakakasakabal sa katawan ang kanyang paglaki, ay kailangan ding tanggalin ito. Kabaligtaran naman ng benign ang malignant cancer cells, kung saan ito ay mabilis na tumutubo, irregular at kumakalat ang kanyang pagtubo kung saang parte ng katawan mula sa kanyang tinubuan, o yung tinatawag nating metastasis or the spread of cancer cells from the place where they first formed to another part of the body. Meron tayong 3 main cancer-causing factors. Ang mga factors na ito ang blocker sa ating 3 layer of defenses kung kaya nagde-develop ang cancers. Wala sa mga ito ang direktang gumagawa ng cancer cells, kundi ito ang nagko-contribute lamang sa pag-develop ng cancer cells. First factor involves hereditary, lifestyle, aging, and environment. Meron naman talaga tayong mga sakit na ating namamana sa ating mga ninuno or magulang. Ang second factor ay ang mga bagay na sumisira sa ating layer of defenses like DNA repair, apoptosis, and the ability of T cells to destroy abnormal cell growth. Ang third factor naman ay ang siyang nagiging pagkain ng na-develop na cancer cells kung kaya ito ay mas dumadami, kumakalat at lumalaki. Going back to second factor, ang factor na ito ay mainly about chemicals we get from food and environment like tobacco. Kaya nga 'di ba sinasabi ng mga doktor, basta smoker ka, malaki ang chance na magka-cancer ka sa pagtanda mo. Next is alcohol. Hindi lang ito masama sa liver kundi sinisira din nito ang DNA. Chemicals from processed foods including fast food, ang matindi dyan ay ang mga chemical na ginagamit nila sa mga processed meat like tocino, ham, hotdog, corned beef, to name a few. Next is pesticides. Kaya kahit vegetarian kayo, hindi pa din kayo ligtas sa cancer. Ganun na din ang mga household chemicals at yung mga ini-spray natin sa bakuran. Kung vegetarian, better na as much as possible ay mga organics ang bilhin natin or sarili nating tanim.
Next is kung exposed kayo sa metals like nickel, cadmium, arsenic. Kahit nga yung kasirola na ginagamit niyo, kung yan ay aluminum, yan ay nagli-leach. Better to use non-aluminum cookware. Mas better pang gumamit na lang ng palayok or yung mga stainless steel and then ceramics. Next is viruses and bacteria. Dahil ang mga ito ay very tricky, it destroys DNA. Next is radiation like UV light or X-rays or any other type of radiation. Next is insulin. Kung kayo ay may insulin resistance, kung kaya yung may mga diabetes, ay mas prone talaga sa cancer. Ang insulin kasi ay mitogenic hormone where it promotes cell division. Insulin also blocks the function of apoptosis. Kaya ingatan natin na magkaroon tayo ng diabetes at magpa-test ng A1C. Ito yung test na makikita ang inyong blood sugar within the last 3 months. Kung medyo mataas na, ay magbago na tayo ng diet. Ang diabetes ay hindi lamang nakukuha sa pagkain ng matamis, kundi ganoon din sa pagkain ng madaming beses. Although ang non-nutrient dense food ang nagpapagutom sa inyo ng madalas, so you better start home cooking food or whole meal food. At meron akong ginawang diet kung saan ay dapat in moderation with a variety of food and not more than 3 meals a day. Next is free radicals. Ito yung mga atoms na unstable na nakukuha natin sa mga fast food or processed food. At dahil unpaired ang electrons nito ay nanakawin niya ang ating electrons and this would create oxidative stress. Sumisira din ng DNA ang free radicals. Next is stress. Kapag tayo ay in a relaxed state, parasympathetic nervous system is active and deals with our digestion, immune system. Ito yung mga moment na nakakapag-repair and recover ang ating katawan. Pero kung tayo ay under stress, by all means, ang sympathetic nervous system ay ang siyang active. It increases your heart rate, blood pressure, and cortisol. So, imagine kung laging active ang sympathetic nervous system mo dahil sa stress, hindi na nabibigyan ng chance ang iyong katawan mag-repair at mag-recover, lalo na kung laging below 6 hours lang ang tulog mo. So, spend some time to relax and let your body recover. Meaning to say, kapag na-allow natin ang mga blocker na ito ay hindi napipigilan ng DNA repair pathways, apoptosis at T-cells ang mutations kung kaya't nagde-develop ang cancer. Now, the role of the third factor is the one that makes cancer cells uncontrollable. Mas mabilis siyang lumalaki, kumakalat at dumadami dahil nakakakain siya sa mali nating diet. Any forms of sugar that is converted to glucose feeds up cancer cells, making them to grow fast. So, you need to starve them. So, regarding naman sa pagkamatay ni Jelyn Dablo ay wag natin siyang kaawaan dahil sa sinapit niya. Dapat pa nga natin siyang pasalamatan dahil hindi siya nahiyang aminin ang kanyang pagkukulang. We are bound to make mistakes. And it will only beneficial kung maishishare natin sa mga tao ang lessons na ating natutunan. At yun ay nagawa ni Jelyn bago pa man siya binawian ng buhay. At happy naman si Lord dahil nadagdagan ang mga taong faithful sa kanya, lalo na ang asawa ni Jelyn na hindi siya iniwan at inalagaan siya nito. So yun lang po. Thank you for watching VGK 101. See you on my next video.